Hello mga kol, welcome back na naman dito sa ating YouTube channel. For today's video mga kol, pakita natin yung ating full setup na DE64W Sporty Edition K6A engine turbo all-wheel drive. Tapusin natin yung video mga kol para malaman natin kung magkano ang presyo sa ating setup ngayon. Makita natin dito mga kol, yung unit natin is Sporty Edition, first edition sa mga sporty. Ito yung ating headlight, H4 halogen, T10 yung ating park light, din ito yung ating signal light. High roof yung unit natin, fully tinted. Makita din natin dito, auto fold and retractable yung side mirror natin. Then meron tayong 360 na camera dito na nilagay. Pakita natin yan mamaya sa kanyang stereo. Then dito mga kol, naglagay din tayo ng steel bumper. Ito yung request ng ating customer. Complete LTO registered. Meron tayong fog lamp na H11 or H8 yung ilaw niya. Dito naman mga kol, meron tayong fender na nilagay. Kinulayan natin ng matte black. Then dito naglagay din tayo ng 13 inches mud terrain tire, brand new mags and brand new tire. Lifted ng 2 inches yung ating sasakyan. Tapos makita natin sa ilalim, naka-fully undercoat yan. Tapos dito sa disc brake natin, kinulayan natin ng color red yung ating caliper. Dito naman mga kol, naglagay tayo ng rain visor. Then dito kinulayan natin ng black yung kanyang poste para pagtitingnan sa malayuan parang buo siyang salamin. Yung unit natin mga kol is double power slide. Pakita natin yung ating power slide. Tapos ito yung off natin. Meron din tong option na pwede natin i-off yung power slide kung gusto natin na mas madali. Tapos papasok yung ating auto step pag naka-close na yung ating sliding door. Ganun din sa right side na sliding door natin mga kol. Power slide din siya. Dito naman sa likuran mga kol, makita natin naka-mud terrain tire pa rin. 13 inches semi-outer. Meron pa rin tayong fender, tapos coil spring lifted ng 2 inches. Kinulayan natin yung brake drum natin na kulay red para mas visible at saka maganda tingnan. Then kung makita natin dito sa ilalim natin is naka-fully undercoat siya. Dito naman is ito yung taillight natin, red sa mga sporty at saka samurai edition, patayo yung taillight na kulay red. Sa smiley edition naman is crystal clear. Makita din natin dito yung back glass natin is buo na din. Tapos makita natin meron tayong spoiler. Ito yung spoiler na mga high roof na DE64W medyo makapal. Tapos meron siyang third light dito. Tapos meron siyang washer dito. Kompleto din siya sa wiper. Then meron din siya Suzuki emblem. Dito naman sa pinakadulo ng ating back door is meron siyang chrome. Tapos meron siyang sticker na turbo. Original yan sa Japan. Dito naman mga kol, naglagay din tayo ng stepboard na bakal. Dito kinulaan natin ng matte black. Naglagay din tayo ng plate holder para hindi mabin yung plaka natin. Then meron din tayong camera dito sa likuran natin. Open naman natin dito sa likuran. Then makita natin dito naglagay tayo ng third set na straight para yung pasayro natin is pareho silang direction. Nakaharap. Tingnan natin dito sa loob ng ating sasakyan. Makita natin dito naka-plastic cover. Then ito naman yung ating upuan. Captain seat yung ating upuan mga kol. So makita natin dito, upuan natin. Pwede natin yan i-move forward yung ating upuan. Pwede din natin yan i-recline kung gusto natin. Yan yung space ng ating upuan. Meron naman tayong armrest dito mga kol. Pwede natin yan i-unfold yung ating armrest para kasya yung tatlong tao dito. Tapos dito naman sa likuran, kasya yung 3 or 4. Depende sa laki. So tingnan natin kung paano tayo makapasok dito sa pinakadulo na upuan. Ang gagawin natin mga kol is i-fold natin to. Kasi foldable naman to. Then, ganoon natin. Para may access yung ating pasahero papunta dito sa pinakadulo na upuan. Dito yung pasahero natin pag uupo. Yan kasya. Pinaka magandang pasahero dito mga kol is 6. Ang mangyayari is 3 dito sa harap natin, 3 dito, magiging 6. Tapos 2 sa harap is magiging 8-seater. Yan, napakalaki na yung space bawat pasahero. Hindi na siya sobrang siksikan. Ang medyo maano dito, ang gagawin lang is i-move forward itong upuan para mas malaki. Balik na natin yung mga upuan natin. Ganun. Tapos dito, titingnan natin. Kung makita natin mga kol dito is meron tayong main power window switch, auto fold and retract sa ating mga mirror. Then dito naka-cover siya ng bagong leader. Tapos yung door pads natin is back to original yung kulay. Kung ano yung original sa Japan is ganun din yung kinulay natin para hindi masakit sa mata. Tapos if ever masisira yung pintura na nilagay natin, ganun pa rin yung kulay na makikita natin. Hindi siya
masakit sa mata. Ito naman yung upuan natin sa driver side mga kol. Kung makita natin, pwede natin yan i-move forward. Then pwede natin yan i-move atras. Ito yung position natin pag naka-drive position tayo. Makita din natin dito, meron tayong armrest. Meron din siyang mga headrest. Pwede natin yan i-recline kung gustuin natin kung saan tayo komportable. Kung gusto natin na mag-relax, pwede yan. Tapos dito, ito yung steering wheel natin. Meron tayong digital temperature gauge na nilagay. Then dito meron tayong 9 inches or 10 inches Android touchscreen stereo with reverse camera na 360. Try natin na i-reverse. Kita yung harap, pinakalikuran din sa gilid. Kita natin yan mga kol. At saka ito yung pinakadulo. Yan yung kagandahan nito kasi naka 360. Yung camera, medyo may kamahalan lang yung ganitong camera stereo. Automatic, meron siyang overdrive yung sasakyan natin. Tapos dito, yung ating hazard switch, aircon switch. Meron tayong glove box dito. Dashboard natin is back to original yung kulay natin. Dito naman makita natin yung ating power slide switch. Long press lang natin yan. Yan, makita natin. Automatic yan magpo-close. Then, ganun rin sa kabilang side. Long press lang natin. Pang VIP yung datingan ng minivan natin mga kal. Dito naman yung ating parking brake pedal. Brake pedal din yung ating accelerator pedal. Meron tayong cup holder dito. Meron din tayong extra lagayan. Armrest. Dito naman yung ating signal light. Magkabilaan. Makita natin dito mag-signal light tayo mga kal. Left side. Yan. Kitang-kita natin yung siding niya. Yan yung kagandahan, di ba? Then signal tayo sa right side. Kita din natin yung pinaka-gilid ng ating minivan. So, kung may mga particles dyan or mga bato, kahoy, kung ano yung mga bagay na nandyan, kitang-kita natin bawat signal natin. Diba? Start natin yung makina natin. Dito yung RPM natin, speedometer reading, odometer reading, gas indicator, din yung drive, neutral, reverse position, tapos yung park. Dito naman yung 2 at saka L. Yung L is a first gear, second gear drive. Then yung overdrive natin kung gusto natin patayin yung ating 4 speed. Gusto nyo gamitin yung 3 speed or third gear, ito yung pipindutin. Dito naman sa itaas, meron tayong center mirror, meron room light, then meron tayong lagayan sa itaas. Tapos ito, sun visor, magkabilian kompleto. Dito sa kabila is yung wiper natin. Check naman natin yung makina ng ating minivan. Dito natin makita yung makina natin. Kadalasan katanungan, mainit ba yung makina or yung puwitan? Sagot po is hindi kasi meron niyang insulator. Tapos nakapabalot niya ng insulator dito. Ito yung makina natin. Yung makina natin is P6A engine, 660cc, 64 horsepower. So, 4 speed, automatic. So, turbo ito mga kol, naka FI. Ito yung injector natin sa 2-3. PCV valve, dito tayo mag-refill ng engine oil. Ito yung turbo natin, oxygen sensor dito, PCV valve nandyan. Then check naman natin sa kabilang side. Kung makita natin, napaka-kintab ng sasakyan natin mga kolo. Ganda ng kulay na napili ng ating client. Then ganda din ng upholstery. Kita natin dito yung ating chassis number, gas tank opener nandito, goods. Tapos ito naman yung ating throttle body, map sensor, TPS sensor, IECB, air intake temperature sensor. Then ito yung ating alternator, aircon compressor, air filter housing, main fuse box din yung ating ECU. Then ito naman yung ating stick sa ating engine oil. Yan, maganda bang yung stick. So malinis, tapos yung oil natin is naka fully synthetic. Tapos yung sa transmission oil nandyan. So yan yung makina natin sa ating unit. Dito naman natin makita yung ating hood opener. Fog lamp switch nandyan. Ilawin natin. Yan. Dito naman makita natin yung ating locks, backdoor lock. Ito yung stick niya. Tapos makita natin yung ating brake fluid reservoir, coolant reservoir, din yung ating radiator cap, yung ating windshield washer reservoir. So coolant lahat ng nilalagay natin sa ating minivan mga kol para tatagal po yung makina natin. Yung presyo nito mga kol, sumabot po siya ng 368,000 all-in na po yan mga kol, kasama yung mga upgrade sa ating minivan. So all-wheel drive, K6 engine,
660cc, 64 horsepower. So, yan lang siguro yung ating vlog for today. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share, and subscribe. Then click na rin natin notification bell para updated kayo sa next video uploads kagaya ito. Ingat po mga call and bye-bye. God bless po sa ating lahat.